The key verse in Romans chapter 8 verse 31. Basahin po natin. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? So purihin po ang Panginoon before we go on. We will ask first God to give us the fresh revelation. Father, in Jesus' name, I thank you for reading of your word. And Lord, salamat sa revelation. Salamat po sa mga tao, Panginoon, na nakikinig at nanonood sa video ito. Bless them, Father God, that they may receive, Lord God, the message, the power of your message today. Lord, we thank you for your presence. Thank you for the Holy Spirit that is in the midst of us. Father, we give you praise in Jesus' name. Amen. Is God for us? Ito ba ay katanungan sa atin? Tanungin ba natin ang ating sarili, kuminsan, kung ang Diyos ay nasa atin? Sometimes we may think that a certain influential person would be willing to help us anyone or anytime. Kung halimbawa po na tayo po ay meron po tayong inaasahan na influential people in the government na sila po ay nasa mataas na pwesto, o meron tayong inaasahan na meron tayong kayamanan. Sometimes tayo po ay very trustworthy na mataas ang ating pong tiwala sa ating pong pinagsasandalan na kapangyarihan. But the true power that it never fails is if you have a relationship to God, if you are in God, your faith, your life is in success life. So sometimes out of the assurance, sabi niya, out of the assurance of God's love, on other hand, it depends upon our relationship with Him and knowledge of His faithfulness. If we are strangers to Him, then we will resent any interface in our lives. But if He is our Father, He will decide to be close to Him. If God seems to be far away, it is because we have moved away from Him and not vice versa. So we must remain in fellowship with God in order to realize His faithfulness to us. So in God's in Romans 3:8-31, the phrase there is if God. Yung pong if, yung po yung conditional, if God be for us, who can be against us? Kung nasa atin, panig natin po ang Diyos, sino ang kalaban po natin? Sino ang pwedeng mag-ano sa atin? If God is for us. So, yun po ang ating pong assurance na we are in a victorious life. We are in a good life. We have that peace. We have that life that is abundant if God is for us, because the blessings, the protections, the healings that God gives to us is the assurance. Bakit po natin masasabing assurance? If you have a good relationship to God. Kung meron po tayong relationship sa Diyos at ito po ay nagbibigay sa atin ng assurance. So ito po ay napaka powerful po if you have faithfulness. Yun po yung faithfulness po natin sa ating pong Panginoon. And then, can God forsake us? Ito rin po ay tanong. Pwede ba tayong iwanan ng Diyos? Ito po ay tanong sa atin. Kanina, if God is for us, who can be against us? But the second question, my point is, can God forsake us? All believers can trust their omnipotent, omniscient God and all-loving God to never forsake them. They can trust. If they believe, if they have this confidence that God is with them, so they have a God that trustworthy, and all-loving God to never forsake them. If your God is promise you that He will never leave you, God will never leave you. So ito po, sabi ng Apostol Pablo nga doon sa 8:31 na if God is for us, who can be against us? So ito po ay
magpapatunay na dito po sa verse 33, 33 to 38, sabi po niya dito, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is it the right hand? To life is at the right hand of God and is also interceding for us. So God, Jesus Christ is interceding for us because He is now at the right hand of the Father. So your protection, your needs, yung ating pong pangangailangan ay ini-intercede ng Panginoon, ibinibigay na niya. You have all that needs because God, Jesus is already at the right hand of God and He is interceding for us, and He promised that He will never leave us, and He never whatever enemy that come against us will we have that ability and power. Sabi nga doon sa 1 John 4:4 na you are little children, you are of God's little children, sabi po doon. And sabi, greater is He that is in you than he that is in the world. So God is in us, Jesus is in us. And then sa Romans 8:11, sabi po doon na ang Espiritu na bumuhay sa ating pong Panginoong Jesus nung siya po ay namatay, ay siya ring nasa atin ng Espiritu na yon na bumuhay mula sa mga patay. He can quicken our mortal bodies. Also, that Spirit is in us, that dwell in us, that it is living in us. So we have that power, we have that assurance. Who can separate us from the love of God? Ito bang mga persecution? Ito bang mga paghihirap? So wala po tayong katatakutan sa ating pong hinaharap. If you have that Jesus in your life, if you have that promise in your life, hindi ka kailangan na ikaw ay matakot. Anumang sitwasyon na saan ka ngayon, anumang mga pagsubok na dumarating sa iyo, hindi po ito ang magsisiparate sa atin sa Diyos. Basahin po natin, God guarantees grace in us. Yung pong grasya po ng ating pong Panginoon, He guarantees us. Sabi po din, Paul lists some of the situation where God's grace is sufficient. One such circumstance is being falsely accused of not being genuine believers. So the only opinion we should value in this regard to that of that God Himself. For it is God that justified us. Doon po sa Romans 33 na siya po ang God na nag-justify sa ating. Siya po yung nagbigay sa atin ng justification. Siya po ang nag-save sa atin. Sabi po, tribulation from outside circumstances, inner depression, translated distress, persecution ba? O famine, nakedness, peril, and the sword shall never separate us from the love of God. So ito po ay sabi po na Apostol Pablo na who shall separate us from the love of God, of Christ? Shall trouble, sabi po, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger of sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. So ito po yung pangako ng Diyos dito po sa Romans 8:35 na hindi po tayo dapat matakot o masiparate sa Panginoon. Dahil ang lahat ng ito ay daranas lahat ng mga believers. But He promised God that He will never forsake us. Hindi po ni-promise ng Panginoon na hindi po tayo magkakaroon ng trials. Hindi po, God doesn't promise us that we never face this persecution, famine. Hindi po promise, but He promised that He will never leave us.
then we cannot be separated from Him. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Nasa tabi lang po natin ng Diyos, kasama po natin dahil yun po ay pangako niya. So hindi po dapat tayo ay matakot kung anumang mga sitwasyon na dinaranas po natin ngayon. Ito po yung assurance na sinabi ng Panginoon na He will never leave us nor forsake us. Nakasama po natin siya. So ito po ay importante pong malaman po natin na He assures us that none of this extreme will ever be able to separate us from the love of God, which is rooted in Christ Jesus our Lord. So sa Romans 8:39 na sabi po dito na neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Napakaganda po ito na which is in Christ Jesus. Dahil tayo po ay we are already blessed when we become born again, when we accept that a new life, the Spirit of God is dwelling in us. Yun po nagbibigay sa atin ng assurance na tayo po ay anak ng Diyos because the Spirit beareth witness that we are the child of God. If we live by the Spirit, not of flesh, it is life and peace. But if we walk in the flesh, that is death. So that Spirit that gives us is He gives that assurance that hindi po tayo dapat matakot. Hindi po dapat tayo susuko sa anumang mga pagsubok. But yung pong Espiritu na yon, siya po ang magpapalakas sa atin. It will strengthen us. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan para po tayo ay makapagpatuloy at lalapit sa Panginoon. Alam ba ninyo yung the very powerful na iniwan po ng Panginoon sa atin is His words. Yung pong kanyang salita. Kaya kung ikaw ay nanghihina, kapatid, kung ikaw ay nawawalaan ng pag-asa, buksan mo ang kanyang salita, basahin mo ang kanyang salita dahil yung kanyang salita ay siyang kanyang salita na mangungusap sa atin. Hindi po natin malalaman ang mga words ng Panginoon, promises of our Lord, kung hindi po natin basahin ang kanyang salita. Kaya nga po, pag binabasa po natin ang salita po ng Panginoon, nangungusap po ang Diyos sa atin. Nagbibigay po ng kalakasan ang kanyang salita sa ating espiritu. Siya po ang nagpapalakas sa atin. Kung tayo po'y nanghihina, ang kanyang salita ang siyang kalakasan po natin. At I believe that you will be transformed from faithless to faith. Yung pong pananampalataya po natin na nanghihina, lumalakas po. Yung ikaw ay nawawala ng pag-asa, ikaw ay nagkakaroon ng pag-asa. Dahil alam mo na ang Diyos ay hindi kanya pababayaan. Dahil anuman ang mga pagsubok na ito, nothing can separate us from God's love. So ganun po lamang at pagpapala po ang iniiwan ng iyong kapatid na naghahayag ng kanyang salita sa umagang ito, linggo. Nais ko pong manalangin sa inyo po na nanonood at kayo po ay pinagpala sa umagang ito. Anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, hawakan po natin ang pangako ng Diyos. Hawakan po natin ang kanyang salita na hindi ka iiwanan. Yung Espiritu na nagbuhay sa ating pong Panginoon mula sa mga patay ay siya rin ang pumasok sa atin. Siya rin ang nasa atin. He live in us and He quicken our mortal bodies and all things are possible. If you have faith, if you have that faith in your heart that Jesus is the answers of all these things because He finished everything. Sabi nga niya doon sa cross, it is finished. He gave everything, our success in life, our healings, our needs, financial, anuman. Basta sabi niya doon sa Matthew 7:7, ask and it shall be given, seek and you will find, knock and the door shall be open. It is already available. Gawin lang po natin. Hindi po niya sasabihin ng ating pong Panginoon kung wala ang magbubukas sa iyo kung ikaw ay magkakatok. Hindi niya sasabihin kung ikaw ay mag-ask. Ibig sabihin, that is already finished. He has already done. That all things are possible to them that have faith in God.
So, manalangin po tayo. Ngayon lang ka ba nakarinig ng ganitong mensahe ng Diyos? Na ang salita ng Diyos ay, sabi niya na hindi kanya iiwan. Nothing can separate us. Kung ikaw ay may dinaranas ngayon, ang Diyos ay nangungusap sa iyong puso na mahal ka, hindi kanya pababayaan. Anumang bagay na darating sa atin, ay iyon lamang, ay isang kaparaanan lamang ng Diyos para higit pa tayong lumapit sa Kanya at makilala po natin ang ating pong Panginoon na He is a miraculous God. Ngayon po ay sa mga nagnanais na lumapit sa Diyos na maranasan ang mga pagpapalang ito, kapayapaan, buhay, at matanggap ang Espiritu ng buhay na nagmumula sa Panginoon, na kapanganakan sa ating pong spiritual na buhay. At ang iyong pangalan ay maisulat sa plat ng buhay sa langit. Ito na po ang pagkakataon po natin na tayo po ay makasama sa pamilya ng Diyos. Simple lamang po ang binigay ng Panginoon sa Romans chapter 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ, that raised Him from the dead, thou shalt be saved. I-confess po natin ang ating pong mga labi because mayroon po kapangyarihan ang ating confession. Sabi nga doon sa Proverbs 18:21, death and life is in the power of our tongue. Today, that eat the fruit of it. To them that love it, eat the fruit of it. So, there is a life. Mayroon pong patay at buhay kapag ito ay ginagamit natin, yung ating pong confession. So right now, if we confess that Jesus is Lord in our life, we will have that life. We will have that spirit birth that gives birth in our spirit. So sa oras na ito, manalangin po tayo. Ulitin po ninyo ang aking sasabihin panalangin, at this is your prayer. Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Sa oras na ito, aking pong tinatanggap ang Panginoong Hesus at aking inaanyayahan na pumasok sa aking puso. Patawarin po ninyo ako, Ama, sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Sa oras na ito, isilang po ninyo ang Espiritu ko at sa katotohanan. At sa oras na ito, ako'y may buhay na bago. Naisilang na ako sa Espiritu. At sa oras na ito, ang aking pangalan ay naisulat din sa aklat ng buhay sa langit. Panginoon, maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Amen and amen. God bless you. At sa mga mayroon po karamdaman, mananampalataya po tayo sa ating pong Panginoon na siya po ang dakilang manggagamot. Siya po ang divine healer po sa atin. What is impossible to man is possible to God. Kung ang doktor ay hindi kanya kayang gamutin, ang Panginoong Hesus ay kaya kanyang pagalingin. Dahil sinabi niya sa kanyang salita, siya ay kanya nang pinagbayaran lahat ang mga sakit na yan na gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga latay sa krus. If you believe that, I will pray of your healing you will receive right now. Hawakan mo ang iyong kanang kamay kung saan ang may sakit. Tanda ng iyong pananampalataya at daluyan ng iyong kagalingan. Kaya nga sinabi doon sa Mark 16:16 na lay your hands to the sick and they shall recover. It is possible, everything that you have faith. Through your hands, through your declaration, ikaw ay gagaling. Just confess that you are healed. Sabihin mo sa iyong mga labi, hawakan mo ang iyong kamay sa kung saan may sakit. At ito ang sabihin natin, you will confess. Hawakan mo ngayon sa ang parte ng iyong katawan kung saan ang may karamdaman, and through your confession, it releases life and healing. Now, hawakan mo at ang Panginoong Hesus, ang ating pong paniwalaan na siya ang magpapagaling sa iyo. Sa pangalan ni Hesus, ang aking sakit ay lumabas ngayon din sa pangalan ni Hesus. Inuutosan kita sakit, lumabas ka sa aking katawan sa pangalan ni Hesus. I speak healing to my body. Idinideclare ko na ako'y magaling na. Ako ay magaling 100% na. Sa pangalan ni Hesus, tinatanggap ko ang kagalingan na nagmula sa Panginoong Hesus.
Sa pangalan ni Jesus tayo po ay pinagpala. So God bless you all. At ngayon po ay tayo po ay tumanggap na po Panginoon ng pagpapala mula sa ating pong Panginoon. And God bless you hanggang sa susunod po muli na Sunday po. Amen and amen.